Okay po, magandang umaga po sa lahat na nakikinig at kasama natin ngayong umaga. For the preparation po ng ating kapistahan ng Jesus Nazareno dito sa Archdiocese of Cáceres, dito sa Holy Cross Parish, Tabuco, so far, yung implementation ng ating preparations no since November last year ay okay naman, nakalatag naman. And then nakikita din natin na yung mga meetings with other agencies and other katuwang natin dito sa Kapistahan ng Nazareno ay actively no they are responding na maganda yung ating plano, and then for implementation sa January 8 tomorrow and January 9, lalo na sa January 9 na kapistahan na mismo ng ating Pong Jesus Nazareno. Alright. Sir, ngayon, may mga pagkakataon ba na makaka-apekto itong ating weather condition? Kasi yun ano po, yung shoreline, isa po sa mga nagdadala ng mga pag-uulan dito sa Naga City. Pwede bang maapektuhan yung pagdagsa ng ating mga deboto sa naturang pong ating mga celebration ng pista ng Nazareno? Okay po, since then no talagang palaging may ganitong inclement weather no kapag pumasok na ang taon. Pero as we experience for the past few years, nagkaroon po ng parang mas pagyabong yung devotion no kahit umuulan. Nahalata po namin yun, and based on our evaluation, kahit umuulan, kahit may inclement weather, may shear line, palaging puno ang simbahan, palaging puno ang ating pinagdadausan ng misa at nobenaryo sa karangalan ng Pong Jesus Nazareno. Kaya kung makaka-apekto ba? Oo, pero in a positive way. Mas lalong dumadami, no? Mas lalo nilang pinapakita sa Pong Nazareno yung kanilang pananampalataya sa Diyos. And alam naman natin, no, as we announced, rain or shine ang ating mga activities no since nasa loob naman ng Holy Cross Parish ang ating mga activities, safe naman no na idaos ito sa kahit ganitong uri ng panahon. Alright. Sir, itanong ko regarding mga pulisiya sa pahilig. Meron po pa po tayong mga binago or meron po bang mga dapat natandaan yung ating po mga deboto? Okay po, unlike po sa Quiapo na they will be having the pahalik na sa Quirino Grandstand. Tayo yung pahalik natin, no, will still at the Holy Cross Parish kasi wala pa tayong pagdadausan na Plaza Quezon. May changes ba? Wala naman, pero yung sistema ng pahalik, no, before and after the mass, kapag nasa loob po ng misa, ititigil po natin because mas mahalaga yung misa kaysa sa pagpahalik, no? And then anong gagawin? May mga ihos po tayo, and then may mga police personnel that will help us po na magkaroon ng order sa loob ng simbahan para po magkaroon tayo ng solemn pa rin na pagdaraos ng pahalik. And then for several years, ito din yung ating tradisyon na bibigay tayo ng libreng cotton na may rose oil. Kaya yung mga gusto po no na mag-share ng cotton, baby oil or mineral oil, pwede nyo din pong dalhin sa Holy Cross Parish sa office no para mas marami yung mabigyan natin ng cotton kasi binibigay po natin to, as I've said, ng libre. Yun po yung isa sa mga highlights ng pahalik. Then starting tomorrow, no, January 8, after ng pagbihis, no, ng solemneng pagbihis, open po ang simbahan, no? Open na po siya until in the 9th, no, January 9. Kaya mayroon po tayong enough time, no,
na magkaroon ng oras na humalik, magbigay pugay sa mahal na pong Jesus Nazareno sa Holy Cross Parish sa Tabuco. Ah, so sir, inaasahan nating mga deboto, abot po ba ng libo? Sorry? Aabot po ba yung mga deboto natin ng libo po? Not sure with the report about dun sa ano natin no sa estimation na ng tao sa ng PNP. Pero sa tingin ko po yes, libo kasi sa isang block nga halos 500 people na ang na-accommodate no poste per poste ng kuryente. Yun yung estimation no. Kaya siguro mga ilang ano din yon, mga ilang blocks siguro aabot ng 2,000 no or 3,000 na katao kasi yung iba naghihintay na lang sa daanan din ng prosesyon. We're talking about processions no na kapag nakita mo yung prosesyon talaga ng Nazareno parang Peña Francia na din dito sa Naga. Kaya libo, aabot ng libo. Okay. Sir, regarding road closure, dito po sa may part ng Fraternidad Street, dyan po magsisimula yung ating pong road closure. Ang ating Naga City Government no sila po yung may power niyan no na to close the roads for the festivities of Jesus Nazareno. As they have shared po no yung road closure yung ating road closure starting January 8 no 6 ng gabi no after the replica procession isasara na po ang Biak na Bato ang yung Biak na Bato and then until po siya ng January 9 ng 10 p.m. after the procession no kasi didismantle pa yung stage na ilalagay sa labas ng Tabuco Elementary School. Okay. So, ito po, January 9, kumbaga may sasara. Maibabalik po itong itim na Nazareno, mga January 10 na sa Palsumbula po ba? Tama po? Yes po, after po ng 6 a.m. Mass, yung regular Mass sa Holy Cross Parish, after the 6 a.m. Mass, ibabalik na po yung itim na Nazareno, yung imahe ng Panginoon Jesus Nazareno sa Palsong Bula. Alright. Sige po, bigay ko po sa inyo yung linya, mensahe sa ating pong mga deboto ng itim na Nazareno po sa Luzon, Manila. Ipoam sa lahat ng mga nagmamahal, nagtitiwala sa Poong Jesus Nazareno. Kayo po ay tinatawag ng ating mahal na Panginoon na dumalo sa kanyang kapistahan simula po bukas January 8 until January 9. Ano po ang mga activities natin? For January 8, after the 5:30 Pontifical Mass, kasi bukas po, 9th day, Pontifical Mass because ang ating Archbishop Emeritus ang mamumuno sa Santa Misa, Most Reverend Rolando Octavio Jovendria Tirona, OCD-DD. After the Pontifical Mass, magkakaroon po ng replica procession. Kaya yung lahat po na may replica o imahe ng itim na Nazareno, maliit man yan, malaki, poster. Kaya meron po tayong for sale na calendar po no sa parish para yung mga wala pang imahen, pwede pang magkaimahen. And then ipa-bless during the masses, after the masses. Pwede po niyo pong dalhin po yun at ipa-bless no sa replica day. Then after po nung masses ng mass ng January 8, yung procession po will proceed po sa major streets ng Naga. Pagpasok po ng Biak na Bato, we will go through General Luna Street in front of Naga City People's Mall. We will turn left dun sa Plaza Quezon, no, going to J. Hernandez sa may UNC, and then turn right going back to the Holy Cross Parish. That's for replica procession. Then yung may mga replikang malalaki, yung may andas,
yung may mga karosa, we ask you to register your images no sa parokya, sa parish para magkaroon po kayo ng order of procession and then ng karosa number. Then on January 9, open na po simbahan on January 8, vigil na po yun. Open na po for the devotees na halik. And then on January 9, magkakaroon po tayo ng sunod-sunod na misa, 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., and then the main mass will be celebrated at 5 p.m. with Archbishop Rex Andrew Clement Alarcon, DD. After that po, the penitential foot procession. And then after that, pagdating po sa Holy Cross Parish, may mga tao pa po kasi hindi nakasisimba nung araw na yan. We will be having the 8 p.m. or kung ano oras dumating ang senyor. Then after that, vigil ulit, open ang simbahan until January 10. Then January 10, 6 a.m. Mass. After that, ibabalik na po ang Itim na Nazareno sa Palsong Bula. Yan po yung mga activities natin na makakatulong no, sa ating lahat na mapayabong yung pagmamahal natin sa Jesus Nazareno.